To. So January 18 up to 25. Number 1 si Erwin Tulfo, and then Bongo, pangalawa Soto. Grabe, no? Ang tatag ni Soto. Tapos eto magsusulong. Baka mauwi, mag-Senate President na naman ito. And then Ben Tulfo, Pia Cayetano, Bong Revilla. Diba? Ito, ayoko to. Wala talaga akong kabilib-bilib dito kay Bong Revilla. Magsulong ito ng panukalang batas. Basurang batas lang din naman. Diba? Hindi rin naman talagang solid. Yun bang tipong ano lang, gawain ng mga trapo na basta may maisulong, may maipresenta na sa election bilang credential na may nagawa ako. Eh tutusin, ano na bang landmark na talagang sabihin yung talagang nakatanim sa isipan ng mga Pilipino na panukalang batas niya na naging batas. At ito ay life-changing kumbaga. Kaya naging itong landmark na klase ng batas. Wala naman eh. Oh, nasangkot pa to noon sa PDAF, 'di ba? Sila ni Jinggoy. Ano ba? Senator Amy Marcos sa pang 4 up to 12, digit-digitan na sila diyan eh. Ping Lacson, Willie Revillame, Diyos ko po. Senator Bato de la Rosa, 7 to 14, Mayor Abby Binay. Ito okay pa sa akin si Abby Binay. And then, Manny Pacquiao, Camille Villar, Senator Lito Lapid. Naku, sana naman tuluyang malaglag. Diba? Una, walang dapat na mga mga Team China na makapasok sa top 12. Ito, sure na win na to. Wala na talagang magagawa dyan kay Bongo. Pasok na talaga sa batas, sa bangayan. Ang isang ngayong potential na Team China, etong si Soto. So, meron na silang dalawa. Tapos Amy Marcos, 3. Nako, Willie Revillame, 4. Bato de la Rosa, 5. Tapos ngayon sabihin nyo sa akin, mas mainam na ang impeachment ni Sara ay gawin sa 20th Congress. 'Di ba? Mas mainam nga pong gawin ngayon ang impeachment kasi meron pong leverage ang taong bayan sa kanila. Sa mga re-electionista, sa 7 na re-electionista, na kapag kayo, naramdaman namin na ang desisyon ninyo ay papabor lang, wala kayong, hindi nyo titignan ang mga ebidensya, okay lang naman po sa inyong abang lingkod na sabihin nila, I vote no, base sa mga ebidensya na to, kasi ganito yung nakita ko, ganon. Okay lang yun eh, basta tinignan sa ebidensya. At talagang justified yung kanyang no votes, yung no conviction votes niya. Okay lang sa akin yung acceptable yan eh. Ang importante, ginampanan yung trabaho. Hindi katulad nito ni Wonderful Tonight na kita mo na yung biases. Katulad ni Amy Marcos, labanan daw hanggang huli. Alam mo na yan, matik na kung anong sagot ng boto niyan. Diba? Robin Padilla, sinabi na ayaw talaga niya. No talaga siya dyan, hindi pa man nagsisimula. Diba? Kaya mainam, kako, ngayon na, dahil kung titignan nyo to, hindi ho kasi natin mapapasubalian to mga karons eh. Isa ito kasi sa talagang tinitignan, na dito na klase ng sa mga survey firm itong Pulse Asia. Na tinatawag nating False Asia. Sana nga palagi itong false at hindi po ito ang maglitawan sa botohan. Ito kasi, ang tutuusin for me, this is already a mind conditioning survey na eh. Yung magbigay ka ng ganyang ranking, from 4 up to 12, yung mga ganon, mind conditioning na yan. Na ito yung mga posibleng pumasok. So syempre sa taong bayan, natitingin ng survey, marirehistro na sa isipan nila itong may mga O sa duluhan. Yun napansin? Tulfo Go Soto, Tulfo Cayetano. Ako okay Pia Cayetano. Lalo na kung ngayon gaganapin ang impeachment, 'di ba? Makukuha talaga natin na posibleng pumabor yan sa mga ebidensya. Bong Revilla ganun din. Pero kung next Congress pa yan at manalo, naku po, bumalabs na yan.
Dahil itong mga taong ito kasi, itong mga senador po natin ngayon sa totoo lang, ano yan, eh, may soft spot sa puso ng mga yan, ang ating dating nakaraang presidente, mga kaalyado yan, eh. Eto na lang nga si Tolentino, 'di ba? Kaalyado yan. Halos lahat yang mga yan, mga kaalyado yan. Maliban na lang ditong itong papasok na bagong Erwin Tulfo. Oh. For Erwin Tulfo naman, doon sa mga pumabatikos dahil hindi po siya bumoto ng yes at yung kanyang reason na posible baka maging senator judges siya dyan sa darating na impeachment trial, I respect that na yun ang kanyang pananaw. Pero hindi ko naman matanggap na paniwalaan na traitor siya kay PBBM, hindi siya loyal, yung ganon. Ayokong tignan sa ganong bagay eh. Kasi nung si PBBM po ay wala po sa pwesto, ang lagi niyang tagapagtanggol dati, ito hong si Erwin Tulfo. Yan ang kanyang tagapagtanggol. And besides, hindi naman nakailangan din ang boto ni Tulfo dun eh. Ang dami na, lagpas-lagpas na sa bilang. Maging si Speaker Martin Romualdez eh, pang 215 sa bumoto. Hindi na nga niya kailangan bumoto. Nagulat nga ako nang makita ko na naandun sa hulihan. 'Di ba? Tapos marami pang mga humahabol ngayon. At marami doon mga galing sa Mindanao pa ng mga kongresista. Oh, maliban na lang doon sa drama ni nagdadramang si Richard Gomez. Ay nako. Diba? Kaya para sa akin, mamili tayo ng may talagang pagmamahal sa bayan natin. Tignan natin sila dun sa ganyang klaseng barometro. 'Di ba? Hindi yung artista, hindi yung sikat, hindi ganoon eh. Dapat tignan natin sila sa tamang perspektibo. Dahil pag yan ang naiupo natin, nako po, 6 na taon nating sisikmurain yan. Kung nadala na kayo kay Robin Padilla, sana ho panindigan natin sa pagpili ng mga kandidato. Hindi porket line up ni PBBM, hindi porket kakamping yung kandidato dati o ngayon, 'di ba? Titignan natin na ito dapat nating iboto para huwag makapasok ang PDP laban. Iboto natin ito. 'Di ba? Kasi ayaw natin dun sa Team China. Hindi ho. Dalawa ho titignan natin. Kailangan po pagmamahal sa bayan, pro-Philippines. Pangalawa, titignan rin po natin, may kakayanan ba tong kandidatong ito gampanan ang trabaho ng pagiging senador. Kasi ho, kung sabihin natin na, ito, pro-Philippines ito, kasi aliado to ni PBBM, pero wala tayong nakikita previously na paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. 'Di ba? So ano ba talaga? Dapat nagpaparamdam ng side ang mga yan. Oh. Kailangan natin tignan natin sila sa ganun. O, tapos titignan pa natin, may kakayanan ba sa trabaho ng pagiging lawmaker? Tapos ang reaction mo nung makita mo yung pangalan sa TV na senador? Ay, nanalo pala yan? Senador pala yan? Buti naman. Naku, tagilid tayo dyan. 'Di ba? parang kumuha tayo ng mga palamunin. Yung mga palamunin, yan pa naman yung madaling, yung very, very vulnerable pagdating sa usapin ng paninindigan. Yan. Okay, so